Una, kaya, kaya, ay! Una, kaya, kaya, ay! Una, kaya, kaya, ay! Hindi nasusukat sa paraan ng pananalita yung ating kagalingan at mas maraming tao ang hindi nila naipapahayag yung sarili nila kakayahan sa verbal. Bakit? Bawa, you can get ideas about the TV, parang ina-adapt mo lang, parang pwede mo siyang gayahin. Pero it doesn't mean na pag sinabi mo yung mga English words na yun na really have an idea about it. Kasi, sure ako, and I put that kaya, maraming ako in-interview din. Kahit naman na magaling sa English, walang madalas na wala rin pag-time. So, compared to those na kahit na hindi nila kayang mag-English na magaling, kahit na Tagalog na lang yung language nila. Language lang alam mo, pero hindi naman lahat ng bagay. Hindi, kasi tingnan mo naman kung pagbabasya natin, pag sinabi mo bawal pumatay, gawin mo naman sa salitang English to that game, para alam na ng tao mismo na bawal talagang pumatay gusto, diba? So, para din naman sinasabi na kailangan mo matuto ng English para maging matalino. Hindi ako naniniwala kasi meron namang matatalino na hindi marunong mag-English, like yung mga Japanese, matatalino naman sila, pero hindi naman sila ganun kagaling mag-English. Siyempre hindi, kasi para tayo wala naman talagang matihan kung grammar yung dapat ng talino. Kasi hindi ko naman tayo. Para di matalino sila kahit hindi sila ganang salita. Para sa akin naman, I think, naman, basis para malaman ko ba talaga kung marunong ako mag-English. Kasi, for example, tatay ko, nagkatala lang siya sa very simple beginnings. Isa siya magsasaka before. Tapos, ngayon, alayo ng Manila, naging Space International Air Force. And, parang, hindi ganun ko po yung education na nagsimula. And, nabigyan siya ng opportunity dahil sa university niya. So, I think, mas magiging makitid yung pag-iisip ng mga tao, saka mas magiging magulo yung sistema namin kasi wala nang halaga yung wikang ginagamit namin. Hangit yung tingin sa atin. Kasi parang, different. Parang makaiba kasi, parang, yung sa mga nakasanayan natin. Kaya tayo mag-isip, pero nakakairita tayo sa mata na iba. Kung JJ mo na mas nauna pa sa wikang Pilipino na ginagis na natin ngayon. So, siguro magiging kasanayan natin kasi
mas nauna to. Pero yung Jejemon ay nauso ng mga fourth year high school ako, mga high school days ako. So parang mangyayari, parang ano to pare, parang nagbago, maninibago tayong lahat. So parang ginawa mo yung biglang Pilipino na ginawa mo biglang alibata na kailangan natin mag-adapt. So, kung Jejemon, siguro yun nga, sabi nga ni Pawi na kung mas nauna yung Jejemon, okay lang, normal lang. Since mas nauna naman siya so wala lang yun. Pero kung bigla mong babaguhin, maninibago yung mga tao. And feeling ko, maraming tao na hindi mag-a-agree din. Kasi hindi namin nag-isip maninibago and maraming unnecessary letters na nandun sa isang word. So, I think, yeah. Ako naman, yung student, hindi ko pambasa. Mahirap kasi na sa adjustment. Kasi, hindi tayo sa tama. Ang pambasa kasi ang weird na business sa kapakinggan. Kaya kung babasahin, parang mahirapan sa mga tao. Lalo na sa mga estudyante. Parang katulad din lang sa mga sinabi nila na siguro naninibago tayo kung baguhin natin wika natin ngayon. Pero kung simulan natin na wika, parang ito ano naman siya. Okay lang. Parang kahit ano lang siya na Kasi sa wika natin, pangunahing na ipapakita kung sino tayo at kung ano tayo. Pwede na pag-aralan yung Spanish, French, mga ganun, Mandarin. Pwede na sa country na may parang, diba dito? So, meron dito mga schools na for parang pag-aralan may French, Spanish, mga ganyan. Pwede yung sa ibang bansa ba, may ganun na, pag-aaralan mo yung Filipino language na mawala. So, unique. lengguwahe na bumubuo sa atin para magkaisa tayo ng kultura. Nakakaintindihan ng mga tao kasi ito yung wikang alam ng Okay, thank you. At siguro yung alam ng wikang Pilipino dahil dito natututo ako ng mga iba't ibang aral sa buhay. Tapos yung mga yung mga pag-ipag-unahin sa kapwa ko. Kaya ganun kahalaga ng wikang Pilipino para sa akin. So, for me naman, mahalaga yung wikang Pilipino kasi yung wikang Pilipino, yun yung identity ng yung isang wika, identity siya ng isang bansa. So, kung walang wikang Pilipino, then parang ang hirap magkaroon ng sariling identity ng Pilipino. Kaya gano'n sa kahalaga, sobrang important na ganyan kasi sorry na ito. Kasi yun yung way of communication, lalo na sa mga Pilipinos. Saka Pilipino, parang hindi naman lahat alam nila. Alam yung dialect or language ng in Filipino. Para sa akin naman, tingin ko napakahalaga yung Siguro yung hapon o yung Ibo. Kasi sa kanila, yung mismo salitang ginagamit nila araw-araw, meron yung halaga sa buhay nila. Saka isa yung meaning para sa buhay. siguro friends. Bakit? Kasi yun yung susunod yung malaki. Friends, kasi yun yung pinag-aaralan ko. Ano sa tingin mo yung meron sa French na wala sa Pilipinas? Parang, dami sabi na it's a hard language to learn kasi accent pa lang nila iba na. Thank you po. Pero para sa akin Spanish language kasi naging part siya ng history ng Philippines. So, Ako naman siguro yung English pero British yung accent. Wala lang, masarap pakinggan. Masarap pakinggan para sa akin.